Di ba? Mauuna pa ang Pasko bago ang cancellation ng pasaporte ni Zaldi ko. Di ba? Nakakaloka. Anong petsa na? ICI? Ano na? Ang Pero hindi. tagal. Ang sasabihin nila dyan. Oo. May sagot sila Tagal. dyan. Saka dito sa Office of the Ombudsman din po, because kung sila ang naghain ng kaso, sila ang mag-petition for the For the cancellation, cancellation of passport. Pero yun Okay. nga, ang sasabihin, hindi pwede isisi sa ICI, di ba? Dahil ang sasabihin, Sige. fact-finding body lang yan. Pero si Ombudsman din, anong ginagawa? To cancel the passport. Hintayin Ano ba natin. talaga bang mag-aantay tayo ng Pasko? Sige. Okay. Here we go now, ladies and gentlemen, the one and the only, everyone, Ted Filon. So, agad-agad, hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng filet ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta? Itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ayoko na muna, ikaw na muna, baby girl, kasi gusto ko lang magpakahinahon dito kasi nga nakakainis eh. at sa pangangatwiran ng common sense. Common sense ang alin. Ay nako, baby girl. Kung alam mo lang kung gaano kahirap bumangon sa mga marami na pong iniinda sa katawan, hindi lang ho nagpapahalata. Alam niyo ho yun, maraming ganon ha. Opo, obligado pa rin pong gumising. Dahil kailangan magtrabaho. Pag hindi nagtrabaho, abay wala kang kikitain. Pag wala kang ginita, tapos ang buhay. Kung bagay, pag hindi nagtrabaho nga tayo lahat dito. Sige. So kami po ni Chacha Baby Girl Dine, si Tita Chacha. Ang ating Ang inyo pong anti-chacha, Okay, tita anti naman, para mas social ng konti. Oo. kanina po ay nag-uusap. Yung Ano ba masaya. ang magandang balita na maaari nating ihatid sa ating mga kababayan ngayong Wala, pong araw na wala, ito ng wala. Martes? Kasi nga po, I'm sure marami po sa inyo nabubugbog na sa napakarami pong hindi magandang balita. Pero ano hong gagawin natin? Siguro magandang balita, unang-una na wala pong galawan sa presyo ng diesel Oo, yun. today. Oo, pero... Count your blessing. Pero may pero. Opo, pero... Sa gasolina, meron. Okay, so kahit pa paano ha? Opo, ang maganda rin pong balita, handa daw po ang MMDA at ang mga pulis para po sa welga ng Manibela. Yes. Count your blessing. Hanggang December 11 po yan. Okay, ano po? Ang maganda rin pong balita ngayon mga kapatid, ano po ha? Ay ang sinasabi daw po nila na magandang balita ba yun? Oo, sige nga, pakinggan ko. Yung meron daw pong ihahabol doon sa ipinangako ng presidente. Na Hindi magpapasko Hindi naman sa sinabi ni kulungan. Ombudsman yun. Oo. Kasi parang lalabas na nag-uusap-usap sila, di ba? Opo. CICI po kasi wala tayong balita. Baka ngayon, meron po silang kung ano man pong kanilang gagawin na hindi ho naman natin malaman kung ano. Oo, tsaka presko na magmamadali. Char! Anyway, So magandang balita ba yon? Na alin? Yung baka may humabol na magpapasko sa kulungan? doon sa mga Na ikukulong, sigurado ako proponents hindi daw magandang balita yata. yan. Ha? Oo, proponents daw yata. Okay. Oh, ang sabi ni Ombudsman Remulla, relax lang daw. Oo, hindi daw sila mag-aanunsyo kung sakali man, mangyayari na lamang daw iyan. Possibly next week daw po. Oo. Well, tama nga naman din na hindi po dapat ina-announce yan ng ganun-ganun po na lamang nga kasi unang-una aasa yung tao, pangalawa malalaman po ng mga taong sangkot dito and baka kung sakasakali po may mga may mga question. So ngayon ang binabanggit ay itong si former Senator Bong Revilla. Yes. Matagal na daw iniimbestigahan ito. Yun ang sinasabi ni Ombudsman. Sige, so sigurado po ako na ito'y questionin ng kampo po ng dating senador. Definitely. Sino pa? Oo, ang ating katanungan. Sige po, so mamaya ho natin pag-uusapan to kasi kabubukas pa lang ng ating programa. But ngayon pa lang po muli tatanungin po natin kayo. Oo, kung kayo po sumusubaybay sa isyong ito, hindi ba ho ninyo hinahanap yung mga pangalan kagaya ng Try, Give, Olay, VAR? Parang wala pa rin nababanggit, no ha? Yung Maynard Ngo nabanggit ng ICI pero for further investigation pa. Pero yung Try Give hanggang ngayon po wala pa rin pong mga pong sinasabi. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay yung affidavit po ni Roberto Bernardo para sabihin na ito yung basis din para sampahan ng kaso ang ilang mga proponents o dating senador, ang tanong nga is ano na ang nangyayari dito sa mga ilang pang binanggit niya. So hihintayin po natin ito. Baka naman nga sabi, relax lang daw ho kayo. Okay? Ngayon, kung sakasakali kasi na totoo na meron silang mga ipakulong ha,
bago magpasko. So sigurado ako dito, ipapangalanda ka ng presidente na, o ayan ha, nakita nyo na ha, meron tayong tinupad natin ng ating, para baga nag-uusap-usap sila, di ba? Alam mo yon? Parang nagkakasundo sila na i-anunsyo ko ito, gawin mo ito. Alright, ngayon mga kapatid, kung sakasakali man, yun na ba ang endgame? Sa palagay po ba ninyo? No. Yun na ba ang endgame? No, malayo pa sa endgame yun. Malayo pa. Oo. Okay, sige. Marami kaming gusto makita sa kulungan. Yung mga umuubo Sige, na sabihin mo pangalan. ako sino-sino. Baka mauna ako makulong pag sinabi ko isa-isa yan. Hindi ba? Alam mo naman dito, ang due process para lang talaga sa mga nakatataas. Okay. Yung mga bandang tayo nasa baba, ay malabo ang due process sa Huwag atin. kang alala, dadalawin ka namin ni Oo. Aaron. Wala tayong privilege speech dito, partner. Kalmahan mo Dadalhan lang. Pero marami akong gusto makita sa kulungan. And I'm sure yun din ang gustong makita sa kulungan ng mga kapatid natin. Sino? Ito lang ang sa akin, ha? Bago tayo tumuhay po sa ilang pang napaka-importanteng isyong pambayan, ito lang ang sa akin. Mawalang galang lang po, no? Dito ho sa mga, alam po naman din natin, kung sa panig nila, yung kanyang pamilya, mga anak, asawa, opo, malulungkot at malulungkot kung ang kanilang padre pamilya, makukulong. Okay lang to. Makukulong saan? Kasi, ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Correctional Institute for Women. Ano ba ang pangasiwaan sa New Bilibid Prison? Bureau of Corrections. Tama? Okay. Ano ba ang adhikain? Ano ba ang misyon? Ano ba ang purpose kung bakit ka ikinukulong kapag ikay nasentensyahan? Di ba? Ito po ay parang nga sa reformation. Kaya nga ang tawag ay correction eh. Di ba itinatama ikaw doon sa sinasabing pagkakamali mo kaya ikay magsisulbi doon sa sentensya sa iyo bilang bahagi ng iyong correction and reformation. Tama? Yes, okay. Ngayon, may sinasabi ang iba na walang kadala-dala. Ang sinasabi ng iba, ikaw na naman. May sinasabi na, ay nako, talaga namang walang pagbabago. Kasi nga din po, hindi naman nakakatikim ng correction. Ang tanong lang po natin dito, with all due respect mawalang galang lang po, ito naman ay katotohanan, kung ikaw ay ikukulong sa isang pasilidad na meron ka pa ring hot and cold shower. Tama? Ikaw meron pa ring sunshine at anytime mong gustuhin. Ikaw maaaring dalawin araw-araw ng iyong mahal sa buhay at hahatiran ka ng mga paborito mong putahe. Kung ikaw, kumbaga, ay makakagamit pa rin ng mga telepono o laptop. Ikaw ay may access pa rin para sa nangyayari sa labas ng bilangguan. Alright? Kung ikaw, mga kapatid, ay komportable sa iyong hinihigaan, nasa saan ang correction doon? With all due respect. Kasi itong mga nakakulong ngayon na mga nandidiampot walang piyansa, saan nakakulong? Sa regular jail facility. So kung siksikan kayo doon. Bagamat ang sinasabi ho ng DILG-BJMP, itong bagong kulungan dyan sa Payatas daw, maluwag-luwag na. Mas maganda ho naman yun kasi nga karapatan pantao din, yung makulong ka at hindi ka isiksik na para kayong sardinas at hawahan na kayo sa tuberculosis. Mali po naman yun. Pero hindi po ba, yung regular na buhay ng pangkaraniwang bilanggo, hindi nararanasan ng mga, ng mga nasasangkot sa noong pamampung mga kontrobersya, at krimen nang hindi po nakakaranas kung ano ang dinadanas ng pangkaraniwang preso. Yung ating kaibigan na nabilanggo, ultimo paghahatid direct ng pagkain ng misis. Ang ikinikwento, hindi mo maihahatid yan nang wala kang lagay. Totoo yun. Sorry Tsaka yung kwento niya tungkol sa yung pagtulog nila doon, sa yung problema sa tubig. Uupa ka. Yung kanilang pagligo doon na hindi nga nararanasan itong mga isinasangkot ngayon. Kung gusto mo, doon ka sa balcony direct. Kumbaga, magtatayo ka, diba? Ito yung silid natin. Okay. Para kung magtayo dito ng canopy at hihiga ako dito, kumbaga nasa balcony ako. May bayad. Yes, magdala ka ng kutsyon, may bayad. Hindi na mali din po iyon, pero siguro kung doon ka ikukulong sa ganun, nakakutsyon ka man, pero dadaan ka pa rin sa pinagdaraanan ng pangkaraniwan. Kaya naman, siguro pag nakulong ka sa ganung uri ng kulungan, madadala ka na. Kasi yung mga drug lord sa Bilibid, hindi ho ba kahit na nasa Bilibid, gumagawa pa rin ng krimen? May sariling chef May sariling chef
May chef sila sa loob. At Michelin pa yata yung chef eh. Nakakapag-party-party pa nga. O, di ba? Di po ba? Tama. At nakakainom pa rin po ng mamahaling alak. Opo. At may, yung nga po, di ba nung una may mga aircon. Baka ngayon po, wala na silang aircon. Pero yun nga po sinasabi. Di po ba? With all due respect. Opo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pong final na sentensya. Pero kahit na po, hindi pa tapos ang kaso, saan ka naman ikukulong? Yan po yun eh. Sorry po pero hindi ba? Well, that's a good point. Kasi yung sinasabi nga nila ngayon na ipakukulong namin, tama. Magandang itanong, saan nyo ikukulong, Mr. President? Kasi kung doon na naman sa nakagawian, kung saan ikunulong yung mga dating malalaking pangalan, paano nga naman sila magbabago? Kung parang wala namang pinagkaiba sa buhay nila dito sa labas. Ikinulong mo sila pero naka-aircon pa rin at ang kama pagkasarap-sarap pa rin ang kanilang pagkakahiga. At pwede kang tumawag, di ba? Tatawagan ka, sasabihin sa'yo, boss! O kaya, tatawag ka, honey, o mami, kung misis mo, o ano man. Di ba? Mahal. Yun. O love. Sabihin mo, anong gusto mong ihatid ko ngayon sa'yo? Sawan-sawa na ako sa lechon. Yan. Baka nga nakakapag-order pa yan ng mga paborito nilang fast food Hindi ba? You know what I'm saying? Opo. Kaya muli po, dito sana please, kaya nga po sinasabi, sana please, sa lahat ng ating mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, magnilay-nilay po tayo kung bakit po ba tayo nasa sadlak dito. Opo, kasi nga po, klarong-klaro na failure of our institutions. Yan po ang unang-unang dahilan dyan, mga kapatid. Failure ng ating mga institutions. Anyway, hanggang dyan lang po muna tayo dahil alas 6:23 na, girl. Ang bilis naman ng oras. Pero Attorney Ted Filon, ano ba madalas ang itinadahilan? Madam Chair? Oo, Attorney. Ano ba madalas ang itinadahilan ng abogado ng mga nasangkot na noon kung bakit hindi sila pwedeng ihalo sa normal na kulungan? Meron silang banta sa buhay. Hindi, yun ang sinasabi. That is one. So pwede nila igiit yun para malipat na sila dun sa mas maayos, isolated. Kaya ngayon, tingnan natin ang mga huwes kung gaano sila kalinient sa mga apela na ito. Sigurado po, kapag dito po malalaking pangalan ang isasangkot nyo sa kasong ito, may mga abogado mahuhusay yan. And definitely po, kapag naglabas ng arrest warrant yan, ang unang ihahain yan ay to quash the arrest warrant. Meaning, pawalang bisa yan. Dahil sa hindi matibay na ebidensya. Pag hindi pinagbigyan yan ng husgado, ng Sandigan Bayan, pupunta yan ng Supreme Court. Kaya dito rin po naman, napaka-importante na masinsin, masinop, at matibay ang mga ebidensya ihahain. Hindi yung hain ka lang ng hain. And then eventually po, madidismiss. Dahil nga po sa kababawan po ng ebidensya. Yan din po naman po ang downside niya pag nagmamadali ka. At yun naman ang paulit-ulit nila sinasabi. Kaya nga hindi sila nagmamadali para daw hindi ma-dismiss yung mga kaso. Okay, sige. Anyway, so mamaya po, may pag-uusapan po tayo. May COA report na nagsasabi na ang PhilHealth Fund ay nanganganib po na ma-deplete yung reserve fund nito. Yan po ang pinaka-importante po ngayong isyong pambayan kasi po pinag-uusapan natin na naman dito ay kalusugan po ng ating mga mamamayan. Ngayon mga kapatid, ito lang po sa atin din Okay, bago tayo magbigay po ng importante mga mensahe. Girl! Okay. Yes, boy. Okay, pero masarap yan mga kapatid. Boss Mastery Coffee. And today, still it's strong coffee for me. Ito lang po sa atin girl. Opo. Si ICI, palagay ko, tama nga yung prediction na ito ay nearing its end game. Pansinin ninyo, bakit malamya ang palasyo sa pagkakaroon ng mas pinalakas na Independent People's Commission? Yun din ang sinasabi ng mga senador. Isipin po niyo, bakit? Kala pa namin di ba? Pangalawa, bakit wala pa rin pong kanselasyon ng passport ni Zaldi ninyo? Uy, ano ba? Ang tagal. Ano ba nangyayari? Bakit nga? Pasin nyo? Tagal. Bakit si Harry Roque cancel agad ang passport? Bakit? May something? Bakit po parang medyo Bakit? Inaantay ko yung susunod mo sasabihin. Pero, di ba, mauuna pa ang Pasko bago ang cancellation ng pasaporte ni Zaldi ko. Di ba? Nakakaloka. Anong petsa na? ICI? Ano na? Pero hindi, ang sasabihin nila dyan. May sagot sila dyan. Dito sa Office of the Ombudsman din po, because kung sila ang naghain ng kaso, sila ang mag-petition for the cancellation of passport. Pero yun nga, ang sasabihin, hindi pwede isisi sa ICI, di ba? Dahil ang sasabihin, fact-finding body lang yan. Pero si Ombudsman din, anong ginagawa? To cancel the passport. Ano ba talaga bang mag-aantay tayo ng Pasko? Sige. Okay.
Here we go now, ladies and gentlemen, the one and the only, everyone, Ted Filon. Nasobrahan na naman yung intro. Hindi na naman namin napasukan ng maayos. Sorry. Oo. Mukhang malayo pa tayo sa endgame ng programa. Dahil 6:28 pa lang. Gusto mo ba ulitin? Kumbaga nakakakilabot tong ating pinag-uusapan with Dr. Dance. Hindi ko malaman ano uunahin ko dito, no, para maipagdiinan pat maipaliwanag ng lubos. Kasi nga nakakapanlumo yung sinasabi ni Dr. Dance na actual daw po ito na resibo, kumbaga yung pong notice of cash allocation doon sa mismo lamang na naibigay ng Estado na pera para sa pangkalusugang pangangailangan ng mga Pilipino. Yung sinasabi niya, kaya ang laki ho ng utang. Kaya naman pala, girl, lumalabas nga na sa mga nakikinig ngayon, na mga direct contributors, na mga miyembro po ng PhilHealth, no? Yung direktamente na binabawasan po yung sweldo at yung pong nagkukusa na mag-ambag sa PhilHealth. May ganun po naman yan. So nangangahulugan na kaya ho ang mga direct contributors, wala namang question, girl. Nang dahil po sa mas meron ka, you share doon sa wala. Wala namang question doon. Sa prinsipyo ng ginagawa ng lahat ang kanila pong obligasyon at responsibilidad sa pagpopondo doon sa mga nangangailangan. Pag kinapos, magtulong-tulong tayo. Ang siste, hindi ginagawa ng Estado, lalo na nitong mga mambabatas. At ako'y nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito, no, girl? Opo. Hindi ginagawa? Pinagsasamantalahan pa ng mga itong mga official na ito, yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala, ikaw na direct contributor na naman, kapag ikay na ospital, limitado benepisyo mo. Aaron, di ba? Limitado kasi nga, obligado yung perang contribution mo ibigay doon sa walang pang-contribution. Kaya ikaw na nagbibigay ng contribution, ikaw na nagbabayad sa iyong insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad. Na dapat yung walang pambayad, obligasyon ng Estado. Nang sa ganon, yung may pambayad, nabibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa serbisyong kailangan niya. Tama. Klaro ho, di po ba? Ito ho pala yun, na naman. Pinaalala lang sa atin kung ba't ganun kaliit ang nababawas. Kaya ako naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po inoperahan ng maselan, kung ikaw po madaling ma-infeksyon, kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng PhilHealth ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta, itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ayoko na muna, ikaw na muna, baby girl, kasi gusto ko lang magpakahinahon dito kasi nga nakakainis at sa pangangatwiran ng common sense. Common sense ang alin? Pero malamang yan din ang damdamin ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon na naranasan ng magbayad ng malaking hospital bill at nang makita nila kung magkano ang nabawas sa PhilHealth, napaatras sila na, eto lang yon sa tagal kong naghuhulog. May nagmensahe ngayon sa atin dito. Ano sabi? Sabi niya, kasalukuyan daw na siya po ay nabili ng gamot. Meron po mga gamot ng mga ilang mga pasyente ng mga Pilipino na ang mahal-mahal. Opo, nako, Chacha. Ay nako, pipila ka doon sa distributor ng gamot ngayon. Oo. Pero ngayon daw, sabi niya, habang nakikinig ako sa inyo, Ted, nandito ako at nakapila kasi bumibili ako ng gamot para sa magulang ko. Dito kasabay ko haba ng pila, inaabot na lampas ng shed, kumbaga may nga naaarawan na daw, na may mga guarantee letters. Ang karamihan matatanda. At habang siya po'y naandun daw at naghihintay ng kanyang turn para makabili ng gamot sa isang kumpanyang malaki, no, na pharmaceutical company,
nanlulumo daw siya ng malaman yung isyong yan ng kakulangan ng appropriations ng Estado sa usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Sabi niya dito, nanlulumo daw siya habang nakikinig po sa atin. At yan din ang nararamdaman at damdamin ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ito nga, nababasa ko ang comment nila, yung iba'y napapamura na lang po. Wala pa rin pagbabago, no, sa healthcare system natin. Mula noon hanggang ngayon. Yun pa rin ang problema natin. Siguro nga dapat dito maisama na po natin o kaya magkaroon dito ng protesta para sa ating mga mambabatas. Ano ba problema nila kung bakit nga hindi maibigay ito? Walang pera, gobyerno. Babalik na naman tayo doon sa ating issue ng think about it. Magpakahirap para sa mga kurap. Walang pera, gobyerno. Alam nyo, sa mga panahong ito, hindi na dapat natin tinatanggap yung ganyang pangangatwiran, ha? Sa laki ng mga ninanakaw nila sa pera ng bayan. Hindi na katwiran niya walang pera, gobyerno. Opo, at eto pa ha, itong nabanggit natin kahapon, nagkakapareho din po kami dito ng pananaw ni dating Solgen, ni itong si Florin Hilbay, doon sa sinasabi niya, na mga final notes. Dito po sa, ang sabi niya kasi, dapat may accountability. Dapat may managot. Sabi nga po ni Dr. Dan, sino? Si dating Department of Finance Secretary Ralph Recto, na ngayon ay Executive Secretary na. Siya daw ang noon pa man ay nagtatanggol doon sa desisyon na ibalik po yung PhilHealth Fund sa National Treasury. Yun daw ang madalas nga nila. Nakunin. Kuhanin. Gamitin yung pera. At ilagay sa unprogrammed appropriations. Maliban po kasi dyan, dapat din talaga magkaalaman sino responsible dito. Kasi may desisyon, huwag niyong gagawin, isauli niyo yung pera, bagamat tayo din po mag-aabono doon. Kaya nga dito, dalawang dagok sa atin po ito Kumbaga po, insultong malaki, di ba? Ninakawan ka, okay, ninakawan ka. Yung magnanakaw, hindi ibabalik sa'yo yung perang ninakaw niya. Ikaw na ninakawan, ang mag-aabono sa ninakaw na magnanakaw. Diyos ko po, Panginoon Diyos Pilipino. Sorry po, mapapamura ka talaga. Pera pa rin natin. Pera pa rin po ang natin. Ang ipambabayad sa atin. Yung sinasabi ni Dr. Dance kanina. Ninakawan ka, pinababalik yung perang ninakaw sa iyo, pero ang mag-aabono sa ninakaw, ikaw pa rin na ninakawan. Anak ka ng po! Okay. Kasi di ba, at saka dito, yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na basta kami common sense ang ginawa namin. Hanggang ngayon, yan ang katwiran ni Ralph Recto sa kanyang official post. Statement. Kung common sense po yan, delikado nga tayo ngayon kung nasa Malacanang na po nakaupo yan kasi baka marami silang gawing common sense. Apektado tayo sa common sense nila. Yung sinasabi pa ho ng PCO na pinag-aaralan yung motion for recon. Kaya dito po sabi niya, the Solicitor General, instead of filing a motion for reconsideration, might want to invoke its authority as, eto sabi ko kahapon, as tribune of the people and join cause with the petitioners in asking the Supreme Court to require the former Secretary of Finance and DBM Secretary, guys, to report on how they used the 60 billion pesos so that the people may know. Anak ka ng po! Opo, di ba? Kasi nga po, pwede ho naman po na ang Solgen, hindi, bagamat doon sa oral arguments po na obliga yung dating Solgen na ipagtanggol ang Estado. Na hirap sa pagtatanggol kasi nga hindi mo kayang ipagtanggol kaya ka nauwi din daw sa common sense dictum, sa common sense na pangangatwiran. May mga pagkakataon po na ang Solgen ay kakampi ng mamamayan sa usapin po na lubos na nakakaapekto sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan po yung tribune of the people. Ito po ang pagkakataon din na ang Solgen, bagamat appointed ng presidente, magsabi na this time, hindi naman ikaw ang boss ko. Ang totoong boss ng Solgen, ang bayan. Serve the people!